So, hindi kayo sinilisi sa bagay na yan. Sapagat kayo ang gumagawa yan, kayo ang may pinatawag na desire niyan. Yan, kaya sinasabi na kayo, kung nasa saan ang iyong puso, nandoon ang iyong kayamanan. Kaya, kung kayo ang puso niyo, totally 100% binigyan niyo sa mga ganyan, sinasabi talaga, kayamanan. Pero, mariiwan niya yan, wala kayong kayamanan sa langit. Yan po yan. Kaya sinasabi ng Lord, mag-ipon kayo ng kayamanan na hindi nasisira. Yung hanggang sa langit na uupo ninyo. Yun ang sabi ng Panginoon. Ay isang message mo yun. Baka kalahati oras ng Misaya. Kaya itutuloy natin. So dito tayo. So pangatlong prophetic tayo. Pailan na tayo. Mayroong mga nung nagkaroon siguro na may mga president na mamamatay. Halos hindi ko masabi dahil president, baka bigla akong makulong. Ayun nga sinasabi ko sa inyo, biglang tumingan ng Israel, yung mga Houthi, at saka yung mga Hamas, doon sa Qatar, ang layo-layo. Tinamaan yung pinila nila, ubos yung kanilang presidente, at yung mga top head leaders. So, ayun, nasabi ko yun. Ngayon, ito na naman, mayroong mga vessels na nakakapsize, tanker vessels, and also others. There will be explosion of tanker vessels. Yan po ang sinasabi lang sa Spirit ko, na tamang ko ang Holy Spirit, na meron daw na mga oil tanker na lulubog. Yan, sa madaling sabi, capsize, lulubog. Palulubogin, sabi, explosion. Yan. Hindi ko kaya sa liwanag yan kung saan banda yan. Kasi baka all throughout yan, Philippines, Indian Ocean, o Middle East, o Europe, hindi ko alam. Basta, ang mga tankers daw, at saka out of vessels, ang sabi lang, lulubog. Yan. So, itong mga darating na panahon, itong season, mga ilang buwan ito, mula November na ngayon, mga December, January, February, mga ganyan. Kasi hindi naman isang araw na mangyayari ito. So, yun po ang sabihanan natin. Kasi nga, nagkakahigpitan ng labanan. Hindi na lang sa loob ng Russia, hanggang sa dagat. Nag-spread out na, kumakalat na. Ayun nyo ba yung lindol na malakas sa Russia? Yung 8.7 na lindol. Sabi sa akin ng Spirit ko, hindi yun para sa ikakasasama. Kundi, hindi yun sa ikakasasama. Kasi, naramdaman ng Spirit ko, yung si Putin at saka yung si Xi ng China President ay nagluluto ng isang bagay na kanilang magkagawa sila ng isang terrorism. Kaya nilindol ng Panginoon ang lugar dyan sa Pacific Ocean na yung Pacific Ocean, yan Katsamangka, doon sa may Russia, sa lugar ng Russia. Kaya yan nilindol para mapigilan ang plano ni Putin at President Xi para magkaroon ng safety dyan sa Pacific Ocean. Sinasabi ng Lord na para i-destabilize nila ang mga barko dyan. Kaya nga lang dahil nawala ng tinatawag na paradahan ang submarine ni Putin, ay napigil ang kanilang mga plano. So yun po ang dumating sa espiritu, kaya naglindol dyan sa Russia ng napakalakas. Hindi yun para sa distraction ng mga lugar, kundi distraction lamang ng JT. Ang JT, ano ba ito? Fear ni Putin ng mga submarine. Kaya
Kaya nagkaroon ng lindol. Imagine, nag-lindol. Ginagawa ng lindol ang Diyos, hindi lang para pala sa ikasasama, kundi para mapigilan ang plano nila Xi at saka ng Russia. Yun po ang sabi sa Espiritu ko. Ngayon, tuloy tayo. Bukod po dyan sa mga tankers, dito rin sa season na ito, ang mga gas and oil sa dagat, ayan o, oil fields ng oil and gas sa dagat will be burned and devastated. Matindi po itong prophetic na to. Bakit? Abay, maghihirap kung mga oil field natin sa Philippines Sea ang tatamaan ng missile. Delikado. Maghihirap tayo sa oil, sa gas. Ay ngayon pa nga lang sa tari pa lang ni Trump nahihirapan na tayo. So, hindi ko po gusto mangyari ito sa madaling sabi. Kaya nga lang, ito po ang sinasabi. Actually, yung unang punta ko dito, pagkatapos ng ilang araw, dumating po sa akin itong mensahe na ito. Hindi ko mabitiwan kasi ako mismo ayaw ko tumaas ng oil. Kasi, diba? Pero dahil ka sa volcano, na ngayon, nakita ko na hindi pwedeng pigilan ang gusto ng Diyos. Kaya sinasabi ko ngayon to. Hindi, nasaan ba sa palagay niyo ang mga oil field at saka gas? Yung sa dagat, saan pa meron yan? Kayo na ang malam kung saan meron yan. Kasi ang alam ko sa Middle East marami yung mga oil field. So yun po ang yun po ang isang dumating sa akin na prophetic. Na mga oil field and gas madidevastate, mababurn sila. And sabi, there will be an explosion. Kasi nga, isang drone lang kayang ibayin ng oil field Ganyan niya ang problema ngayon Pero, wala ayun lang sa akin ng Lord, kaya sabihin ko lang. Nagkaroon ako noon lakas ng Lord, sabi lang, mabibigat na prophetic. Kasi, nung nagkaroon ng 4 na pagputo, alam ko na magbabaha. Hindi ko sinasabi na magbabaha. Kasi parang nahirap, diba? Baka wala naman akong galit sa mga tao, sa kanila. Bakit ko sasabihin yun? Kasi talaga hindi napipigilan ang plano ng Diyos. Ang Diyos mismo ang pumapatay, hindi. Akala niyo ba? Sino ba sinulat ng Bible? Mga sinulat na mga inspired by the Holy Spirit, yung lalo na yung Revelation, chapter 8, verse 11. Ito po ang aking podcast. Nandoon po yung mga mensahe ko, napakarami. Mensaheng kaligtasan, Kristo Jesus. Kahit mensaheng kaligtasan na lang, yan po ang aking account. Yung group ko, mensaheng kaligtasan, Kristo Jesus. Pwede nyo i-invite siya kung gusto nyo matuto. Malaman ang mga malalim na turo ng Kristo. Lalo na sa mga nakakaintindi ang tinatawag na Islam. Doon ko pa sinasabi ang mga bagay na yan. Kasi dito ayokong gulungin ang mga isip at puso ng mga tao. Kung ano lang pinapasabi sa akin, yun lang ang sasabihin ko. Ano pa? Nandito tayo sa isa. There will be upcoming famine in the next season. Magkakaroon daw ng tag-utong ngayong darating na season. Christmas season. Pagkatapos yan, simula yan. Basta ngayong season na po. There will be upcoming famine. Ano yung famine? Matinding tag-utong. Sa palengke, walang tuton. Nandito yung mga kalakal. Baka sa kanila, yung malalayong lugar. Sa kanila, pinatutang po, ang bagay na ito. Marami kasi, ang mga kakalungkot kasi, marami sa mga probinsya. So po, ang kanilang pursuit sa mga tinatawag na idols, yung mga Santo Niño, yung image na sinasabi na si Mary, yung mga black mass, hindi po totoo yan. Gawa-gawa lang yung makapampangan. May kasama kami dati niya sister sa isang simbahan. Ganyan ang business nila. Pinakaano dyan sa Caloocan na ginagawa. Alam niyo ba,
Nung malaman ang katotohanan, sinurrender sa akin. Ay, binasag ko yun, ha? Sa Sambelde. Binasag ko yung ganyan angler. Bisag silang lahat. Ang lahat, like na naman ako. Kaya hindi po dito yan. Hindi kayo matakot dyan. Yung mga justice na yan. Ang katakutan nyo ang Diyos, si Jesus Christ, hindi na tao na yan. Huwag niyong yun. Gusto ng Espiritu, gusto ni Jesus Christ na tayo ay sumambas in spirit and truth. Ano ibig sabihin? Gusto ng Panginoon na sampahin natin ang Diyos. Si Jesus Christ sa Espiritu at katotohanan. Yung ibig sabihin, hindi natin nakikita. At sabi niya, umiiwit ang hangin, hindi mo nakikita kung saan papupunta at saan paruro. Ganyan din tayo ang sumasamba sa Diyos. Nangyayos ng Diyos. Hindi mo nakikita ang Espiritu ng Diyos, pero parang hangin na madadama mo siya. Malamig, parang kidlat na napupuno ang iyong buong pagkatao. Magkaroon ka ng peace na hindi mo kaya ipaliwanag. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ. Kasi tayo ay PSL. Tayo ay tinatawag na lalagyan. Blessed lang tayo sa sidlan. Kaya pala, tayo ay sa sidlan. Kasi ang Diyos naunahan sa atin. Yung Espiritu ng Diyos may balot ang buong mundo, ang buong kalalakan, ang buong galaxy. Nakasama tayo, may indwell siya sa atin. Yun ang nais ng Diyos na tayo ay maging templo. Kaya yung templo sa Jerusalem, hindi na totoo yan. Sapagat ang sino mo lumalapit kay Jesus Christ, pinapangako ng Diyos na magiging templo ka ng Diyos. Yun ang totoo. Kung bakit giniba ni Jesus Christ ang templo sa Israel 2,000 years ago. Ang tagal na. Yan. Yung mga hindi nakinig sa kanya ng mga ancient Israelita, pinangalap sa buong Europe. Doon, pinagpapatay ng India ng mga Israelite. Kasi matigas ang ulo nila. Baka matulad tayo sa mga tiyo na mamatay tayo sa mga darating na kapigatihan. Ayaw lang Diyos na mayari sa atin yan. Kaya, ngayon pa lang, intindihin niyo po na ang Diyos is Espiritu. Kaya hindi pwedeng palitan kahit anghel. Na ang anghel ay super powerful. Hindi pwedeng tulutan si Juan. Nagkita niya ang pangitain ng pahayag. Revelation. Dumapa siya. Linuot siya sa anghel kay super liwanag ng anghel. Kasi nawalan siya ng lakas. Sila pila siya ng anghel. Huwag mo akong sampahin. Ang sampahin mo ang Diyos lamang. Nasaan ba ang Diyos? Nasa langit. Napakalayo dito. Bakit napakalayo? Ito palang galaxy, hindi na tayo makakalabas sa Milky Way galaxy natin. 150 light years ang lapad nito. Paano tayo makakalpas dito? 150 light years. Light years. Speed. Alam niyo ba yung sabihin yung pinamaraming beses pinapaliwanag yung light years speed. Speed of light. Kasing bilis ng liwanag kang travel. 150 years kang travel kasing bilis ng liwanag. Ganong kalapad ang ating Milky Way. At tayo ay napapaliit lamang sa isang cluster ng Milky ng tinatawag na galaxy, yung Virgo Galaxy. Binubuo ng kalahating milyon ng mga galaxy. So dati, ang daming galaxy. Virgo pa lang yun, hindi pa super cluster. At sa super cluster, binubuo ang Virgo na tinatawag na Kashyap Laniakea na binubuo ng gano? 3 bilyong galaxy. Isang space pa lang dyan sa tinatawag na universe. Gano'n kalapad nyo yung universe na yan? Kaya, liwanagin natin ang ating mga isip. Andi dito, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo lumiwan ng Diyos. Andi dito sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kasama natin. Lumamakya si Jesus Christ. Ang Espiritu ng Diyos, buwaba para makasama natin. Hindi mo makikita, pero mararamdaman mo ang one. Ang tender, lapping ng Holy Spirit of God.
Hindi yun ang tinuturo ko. Tinuturo ko dito ang ating Panginoon. Yan. Kaya sasambahin natin ang Diyos. Dahil mararamdaman mo ang kanyang espiritu. Yun, hindi mo makikita. Kasi yung nakikita niyong mga mukha sa larawan, kung mapupunta lang sa Middles, ganyan ang mukha ng mga ano. Pag sinutan mo na tinatawag na pandiri na katamitan, para sabihin mo si Mary na naman ang nakita mo. Ganoon din sa lalaki. Pag nagbalbas yun, at nag-vehicle na siya si Jesus Christ. Talagang mo pagkakala mo kung akala mo si Jesus Christ tao. Kasi kamukha nila si Jesus Christ sila. Yung mga Arabo at mga European, yung mga Mediterranean Arabs, yung mga tinatawag na Lebanese, hanggang Syria, baka mas magandang lalaki pa kaysa kay Jesus Christ na alam nyo. Binubuksan ko isipan nyo, hindi po ako kinakita ang magandang lalaki, si Jesus Christ na agad. Ganyan ang mga mukha sa Middle East, halos pare-pareho. Pati mga babae, kamukha ng Virgin Mary, kung babalutan mo. Kaya huwag kayong padaya. Si Virgin Mary ngayon, umuulak sa langit. Dahil nagiging hadlang siya. Ang mga panalangin ninyo na hadlangan dahil sa kanya. Ganon din naman si Jesus Christ. Yung mga nananawang sa dibulto, yung mga prayer, yung mga nasa Cebu, yung mga tinamaan ng mga bagyo, yung mga lindot yan, at saka mga paha. Hindi na karating sa Diyos ang mga panalangin dahil hinahadlangan ng mga rebulto na yan. Yan po ang epekto niyan. Mga hadlangan ang iyong dalangin. Sa halipag direkta, nakikinig ang Diyos sa inyo. Mahadlangan dahil ang Diyos ang tinatawag niyo. Diyosan. Naintindihan niyo ba? Kasama niyo ang Diyos, ang Espiritu Santo. Yan ang Diyos natin ngayon. Hindi natin nakikita. Tapos na tinatawag na tapos na po ang tinatawag na ministry ni Jesus Christ. Pagkatapos niyang mabuhay umakyat na sa langit, nanonood na sa bawat isa na nakikipag-battle sa tama at mali. At pag tumawag ka sa kanya, okay, dahil andun siya, kung ano man ang gusto niya, gagawin ng Holy Spirit na kasama natin, gagawin ng Diyos. Pagkat walang tutulungan ng Panginoong Jesus, maliban na lang, natawag ka sa Kanya, ikikilala out yun ng Holy Spirit. Kaya hindi na kailangan pumunta na Jesus Christ dito sa lupa. Kaya kasama natin ang Holy Spirit, nakalitan tayo sa Holy Spirit ng God. Yan ang nagmamahal sa atin ngayon. Pag hindi niya nakita sa puso mo ang tunay na Kristo at taisipan mo, wala. Buot niya ng makakampan. Kasi malipit ang Holy Spirit, ako naman sasabi sa inyo. Hindi yung parehas na Jesus Christ. Na si Jesus Christ dumating para iligtas. Yan talaga dumating para hati-battle yung Holy Spirit na yan. Hahati talaga yan. Bakit? Pagalaman? Muntik na ako mamatay, sinasabi ko sa inyo na ako naniniwala sa Diyos. Kaya naiintindi ako ng Diyos kasi hindi ko naiintindi. Patuloy ako mga kalakuha. Dito ang pera sa trabaho. Sabi-kabila, sa abroad, sa Bilay. Saan sa akin na pumalaga, sabi-kabila ang Bilay namin. Nung dumating ang kamatayan na ilang segundo na lang o ilang oras na siguro para mamatay ako. Binigyan ako ng pag-asa ulit. Kaya ako nandito, tumatayo sa inyo, mga kapatid. Ako'y nagkakatotoo sa inyo. Magalat alam ko na ang Diyos kumikilos. Ini-ignore ko. Ini-ignore ko. Ilang beses na akong pinulungan ng Diyos. Maraming beses na. Ini-ignore ko. Akala ko ang Diyos lang mabuti. Ang kasama natin Diyos ngayon ay ang Espiritu Santo. Mag-ingat tayo. Kasi humahatol po yan. Kung paano nangyari ko sa gawa, mahakit ng gawa, hinatulan ng banal na Espiritu yung mag-asawa. Si Ananias. Kung mababasa niyo yun, matatakot kayo sa banal na Espiritu. Nandiyan lang yan sa kasama natin. Pag
oras na mag-worship ka. Kahit sarili mo lang. Hindi kailangan na magpaka-busy ka, pupunta, mag-busy ka, magpapalaban, punta sa mga simbahan, sa mga kung ano-ano, mga palo, ano. Pero sa bahay mo, manalangin ka, ipakita sa, huwag kang maiya, kasi hindi ka ikakaiya ng Diyos. Pag yan ang ginawa mo, ikakaiya ka rin ng Diyos. Sa oras na kailangan mo siya, ikakaiya ka niya. Mabuti na lang kung bibigyan ka pa ng second chance. Tuloy niya sa subok. Mayaman, mahirap. Walang ano, lahat sila wasal. Huwag niyo sabihin na hindi sila tumatawag sa Diyos. Diba ba? Makikita niyo sa mga sa mga short message. Ginoo ko. Ayun. Iligtas mo ako, sabi sa Bisaya. Nakikinig ba ang Diyos? Kasi nung oras na pinatawag ka ng Diyos, hindi mo pinapakinggan. Kaya hindi mo naiintindihan kung ano ang Diyos. Kaya tawag siya ng Diyos, nasa isip niya yung ito. Ayun, hinaharang tuloy ang panalangin. Hinaharang tuloy ang panalangin nila. Walang hinihingi ang Diyos kahit ano, sa'yo. Hindi siya hinihingi silang crucifixion na bibili mo ng 20 pesos o 10 piso o Red Bull 2 na bibili mo ng 50 hanggang 500. Hindi siya hinihingi na kahit ano magkano para sabihin mo siya. Kasama mo nga siya. Papasalamat ka lang sa pangalan ni Jesus. Yun talaga. Kasi wala nang pangalan ang banal na spirito. Walang pangalan. Kundi ang sa mga tawag sa pangalan ng Panginoong Jesus, pakikinggan niya. Kasi yun ang ministry ngayon, kanyang ministry. Na kanyang magawa ang mga nais ng Kristo. Kasi din nila yan, na magliligtas ang Kristo, una, isa sila, tapos nagkasundo na maghiwalay, yung isa magiging tao para iligtas. Ngayon, tapos na ministry niya, pagdating na at mga 2 oras o 3, ibig sabihin mga 3,000 years, matatapos na ang salvation o LDL pa, sa bago mangyari ang lahat, sa unang panahon, darating ang Banal na Espiritu, siyang makakasama natin hanggang sa kauli-ulihan. Yan ang kasama natin. Kaya huwag mo sabihin na hindi natin kasama ang Diyos. Hindi tayo iniiwan ng Diyos. Kasama natin ang Diyos at mararamdaman mo mayat-maya, oras-oras hanggang sa ang isipan mo at ang puso mo ay nasa Kanya. Ganun po yan. Kaya pag nabisi ka na, magtitinda na nga pala ako. Magtitinda na ako So sa isip mo, mapupunta na sa iba. Kung ano mo ayusin mo. Yan. Okay, bibigyan ka ng Diyos. Change mode yung sarili mo ng isip. Akin na yung tissue. Wala yung tissue. Hindi pwede ito. So, naintindihan niyo ba? Na ang Diyos kasama natin. Kaya nga meron tayong mga propesiya. That's it. So, anong propesiya na tayo? 4 pa lang. Ang dami nito. So, magtatapos tayo sa oil and gas. Madako tayo sa ito. Panglima, meron pa yung family na darating. So, marami itong famine. Hindi ito masyadong tatama sa atin. Sa ngayon, hindi pa natatapos ang season na to. Maaaring tatama ito dun sa effect ng mga Central Bisaya, yung mga kapuluan, yung kanilang mga surrounding. Yan mangyayari ito. Hindi ko rin alam, basta ang Panginoon paramdam sa akin na merong upcoming ng famine. Yun po. Sa Central Bisaya and surrounding regions. Ito ang maganda. Sinasabi ng Lord,
each person, ito pang another prophetic to. Each person who knows the true God will do miracles and wonders. Ayan, sabi ng Panginoon, yung daw nakakaintindi ng Diyos ay gagawa. Pangunahan kayo ng Panginoon na gagawa daw kayo ng mga miracles and wonders. So ano itong mga miracles and wonders? Kasama na ito ang mga tinatawag na healing, mga prayer ninyo sa mga kapwa ninyo. Yun ang sabi, yung person na makakaunawa ng truth of God will do miracles and wonders. Yun po ang pala ako, naramdaman ko ito siya, sinulat ko ito. Hindi lang ako ang dito, tinatawag na nagtatayo. So, nakikinig na, naniniwala sa Diyos at nakakaunawa. At yan po ang pangako ng Diyos, nagagawa kayo ng mga miracles and wonders. Ngayon, marami po yan eh. Hindi ko alam kung ano-ano yan. Mga mahirap italala siya kasi nung naalala ko pa na si Temory sa isang tinatawag na account sa FB. Nang dumating daw yung tinatawag na title rate, yung panahon na yun, 60 feet ang taas. Gibado yung paligid ng mga bahay nila na napakalalaki. Ano ito, nagsasabi nito sa Sri Lankan. Yung kanilang bahay, nakikita niya raw, iniiwasan ng bahay na yun. Kaya walang natira doon, kundi yung bahay lang nila. O gano'ng katindi, pinatawag na testimony ng tao na yun. Kung nagbigay lang ako ng sample, andyan ang aking nasahang kaligtasan. Kung kayo ay mag-message na kailangan niya ng pagpaparayos ng demonyo, pagpapagaling ng mga karamdaman, andyan po ang aking message. Kung gusto yung puntahan nyo kayo o panalangin kayo sa pinatawag na online, ito ang sabi ng Diyos, miracle siya ang mangunguna. Atin lang gagawin, kailangan gawin natin. Ihakpang natin ating paa, siya na ang gagawa. Yan. Talagang ang Lord ang kasama natin. Siya ang gagawa dahil tayo lang ay maniniwala at mananampalataya. So ano pa? Ano pa itong yung pag-iingat ng Diyos na pinaplano na mangyayari ng mga demons na madidisgrasya ka. Hindi pa mangyayari yan pag-adya ka ng Lord. He will put you pag-adya ka ng Lord, He will put you into safety sa mga plan ng mga ipil ng mga demons. So isang wonders po yan. Hindi mo alam po ang Diyos nililigtas ka. So yan po ang mga benefits na mga lalapit sa Panginoon. Yun ang sabi doon sa prophetic. So ano pa? Ito, may isa pa to. Matagal na mensahe ito. 2 weeks ko ng mensahe ito. Building and malls will fall and burns. Diba? Gusto ba natin mangyari ito? Ayoko kasi marami na namang Pero ito sabi na ang Lord, there will be some buildings and malls will fall and burns. Some structures. So anong klase? Structures. Hindi ko na alam po kung anong mga structures. Pero ang Lord na YouTube nag-prompted. Maramdaman ko ang napakalakas na process ng Lord habang isinusulat ko ito. 2 weeks ko lang na isulat ko ito. Kaya lang, hindi ako nakabalik dito. Iba ang mensahe ko sa Almar. Yung tungkol ng pagdating ng baha. Hindi pa dumarating ang baha. Tapos dumating ang pagbaha, 1 week pa bago nagpuha ng ganyan. Bago lang nagpuha. Wala pa nga 1 week. Kaya bago nagpuha, nasabihan ko, nagkaroon ako ng prophetic. Ipinasa ko sa mensaheng kaligtasan na magkakaroon ng patuloy na pagbaha sa madaming lugar sa Kabisayaan, sa mga surrounding regions. Ayun, nangyari nga. Kasi, parang sinasabi ko, parang wala naman tayo halaga.
Pero nung nangyari, kita mo buong mundo kapuluhan ng nadamay, ang dami. Oh. Oh, ako ba gumawa yan? Wala po. Wala sa akin at sabi ko lang, wala ako kinalaman doon. Ang alam ko lang, dumating sa spirit ko, naramdaman ko ang strong presence. Ganyan din ang sinasabi ko sa inyo. Nararamdaman niyo ang presence ng Lord. Kasama natin ang Lord. Hindi tayo iniiwan. Yan po yung ko sabihin. Andito ang presence ng Almighty God kasama natin. Hindi pwedeng bumaba si Jesus Christ. Nandun si Jesus Christ sa heaven. Nasa kanan, the throne ng Almighty. Kasi 2 days pa lang tayo sa Diyos. Yung 2,000 years sa tao, 2 days sa Diyos. Kasi si Jesus Christ, naghihintay matapos. Kaya nga ministry ng Holy Spirit. Sayang kung hindi nyo makikilala, nararamdaman ang Holy Spirit, ang Espiritu ng Almighty God. Diba? Sayang talaga. Sayang. Tuloy po tayo. Itong prophetic na to, mas ko na sinasabi to. Kasi mahirap sabihin kasi parang nararamdaman ko ang process ng Lord. Ang layo naman natin, ang pakialam natin. Ito tungkol sa Middle East. Sinasabi ng Lord, naramdaman ko, Sultan Army, nagkaroon ako ng tinatawag na reasoning sa isip ko at bigla ako naramdaman ng Holy Spirit. Ang lakas. Nagsasabi, Sultan Army, yun lang ang narinig ko, Sultan Army. Tapos, tinatanong ko, ano ba, Sultan Army? Sino ngayon? Naramdaman ko na itong Sultan Army, nagsimula to sa Iran. Na nagkuha sila ng kanilang mga tinatawag na proxy war doon sa mga Houthi at iba pa sa mga Lebanon, yung mga ano dyan, mga tawag dyan, Hezbollah. Kasi hanggang Syria, mga Arab sa yan. So itong Sultan Army, sinasabi ay mga binubuo ng mga Arab nations, itong Sultan Army. Pero ngayon, dumating na naman sa Espiritu, kasama ng prophetic ng Sultan Army, may panibagong Sultan Army. Sino? Ang Turkey. Sila na naman ang maglilit ng army as a Sultan Army. Ano pakialam natin dyan? Di ba? Mangyayari ngayon yan, ang umatikabong yan, ngayong December. Kaya sinasabi ko, magkakaroon ng third global war sa buong mundo. Na pinabilangan ng mga armies na yan. Ay may involved yan na bansa. Sino? Yung Israel. At saka yung mga medyo sa European, meron din sila. Ang Amerika, yan ang involved yan. So yun naman po pag tinatawag na magkakaroon ng tinatawag na conflict. So hindi ko naman alam talaga yan. Basta narinig ko lang Sultan. Narinig ko Holy Spirit kung ano mangyayari dyan, Sultan Army. So yan po ang prophetic pa natin. Ang sinasabi dyan, new phase of war. Yan po ang tinatawag na new phase of war. Matapos na yung una, new phase na naman ng Sultan Army. Kumbaga sa phase 2 ng Sultan Army. Ngayon, ito na yan. Ito, medyo baka masaktan na ang galawan ninyo. Ang sabi ng Lord, sa bahay daw natin, ang Lord, ang Espiritu ng Lord, in our house, huwag daw natin isulat ang Mary Xmas. Kasi may-reject daw tayo ng Lord pag yun ang sinulat natin. Kailangan talaga isulat niya ng buo yung Jesus Christ.
Yun lang isusulat nyo, hindi Xmas. Kasi parang tinatanggal nyo sa bahay ninyo si Jesus Christ. So yung sabi ng Luke, huwag daw Merry Xmas. Alam nyo ba na si Jesus Christ pinanganak sa pagitan ng Mayo at Hunyo? Kasi pinanganak niya sa Israel, sa Bethlehem. Hindi sa USA pinanganak si Jesus Christ na may Santa Claus. Walang Santa Claus nung pinanganak si Jesus Christ. Ang meron, yung tinatawag na mga magi, yung matatali ng mga wise men o scientists sa panahon natin ngayon. Yan. At pinanganak si Jesus Christ sa panahon ng Nisan, o ibig sabihin, sa ating modern Gregorian calendar, yun ay last week ng Mayo at papasok ng last week ng April at papasok in between ng April at Mayo. Diyan ipinanganak si Jesus Christ. Yang kapanahunan na yan. Hindi po December. Hindi ko lang alam kung sino nagpakulo yan. Bakit December? Alam niyo kung bakit? Kasi sa panahon na yan, tinatawag na tagsibol. Sagana sa mga damo na luntian sa panahon na yan. Kasi tagsibol, sumisibol pa lang. Hindi pa tag-init. Yung katatapos pa lang ng tag-yelo. Kaya sumisibol, tagsibol. So napakaraming mga pagkain ng mga karnero, mga kambing, mga baka. Kaya yung mga nagpapastol, pinababayaan ang kanilang baka magdamag. Kasi galing yan sa tinatawag na kulungan ng matagal na hindi doon na sila pinapakain sa kawan sa loob ng bahay. Kasi nga tag-yelo, nakatago sila doon. Kaya nung dating na panahon na pakakawalan sila magdamag ng kumakain ang mga hayop, yung mga herds, pinapakawalan. Siyempre, pinapakawalan ng herds. Yung mga nagpapastol, nasa labas din. Binabantayan yung kanilang mga tupa. Kaya si Jesus Christ, doon pinanganak, may mga anghel, sinapian yung mga nagpapastol na ang hari ng Diyos, ang hari ng Israel, ang hari ng mga Diyos ay sinilang na. So nagtakbuhan sila doon sa lugar. Nakita nila si Jesus Christ. Yun ang dahilan kung bakit may nagpapastol. Kasi pag tag-yelo, wala pwedeng magpastol. Kasi nag-yelo, takip ang buong paligid. So makikita nyo sa istorya na hindi pwedeng December. Kaya kayo mga magsasalamat, pasintabi, nagkakamali kayo ng panahon. Ang misan sa mga Israeli ay pagitan ng Abril at Mayo. Hindi po December. So yun po ang prophetic na gusto ko ang General Lord. So nasabi ko na po na yung mga calamities ipinakita sa akin ng 3 times ay ibig pala sabihin nun 3 beses na mangyayari. Yung mga pagbaha. Pagbaha, hindi lang pagbaha. Kasama dyan ang paglindol. Ito pa, may isa pang sinasabi ang Lord sa Spirit ko. Yung Amerika daw, magko-conquer. Di ko alam kung sino ang ko-conquer ito. Tayo, conqueror naman tayo ng Amerika. Ano naman tayo ng Amerika? Tinatawag na colonize. Pero sabi nito ng Lord sa akin, marami rin Pilipino, isasama ng Amerikano sa mga part ng assault sa gera. So, hindi ko alam ito kung sino itong mga sundalo. Wala naman akong alam na kamag-anak na sundalo. Pero, yun ang sinasabi ng Lord sa akin. Itong Amerika ngayon, magko-conquer to. Dati hindi sila nagko-conquer. Ngayon, magko-conquer na sila. Isasama pa nila yung ibang mga Pilipino. Siyempre, marami pa iba. Hindi ko alam kung sino yung iko-conquer ito. Wala sinabi. Basta sinabi ng Lord sa Spirit, ang Amerika ngayon, mag-conquer na. Hindi na sila democratic.
Sa panahon tayo, may magbago ang kanilang platform. Hindi na sila democratic. Yung tinatawag na tarif niya, binibalog na January po si Kuya. Hindi pa nakaluklok si Trump. Sinabi na ng sa akin yan na may gagawin ang administration ni Trump tungkol sa taxes. Hindi ko naman magpariwala kung ano yun. Yung pala tarif. Kaya nga, pati si Trump yung tarif niyan, hindi pa nangyayari yan. Hindi pa nakaupo si Trump. Sinasabi na sa akin ng Lord ang gagawin ng Trump. Hindi ko alam maintindihan kung ano yun. Yung pala tarif. Kasi sinasabi niya sa akin tungkol sa taxation. Hindi ko naman alam taxation hindi naman ako commerce. Isa akong engineer. Yan. Ito, sino sa inyo ang tinatawag na nag-crypto? Yung tawag dyan sa nag-crypto? Sinasabi ng Lord, may sinishare ang prophet ng Lord dito sa crypto. Yung Solana crypto. Abangan daw natin, abangan ninyo kung sino mo na sa inyo ang nag-crypto. Pagdating ng daw ng 100 points, pumasok na raw kayo kasi mag-top ang Solana. Itong season. Ngayon, hindi ko alam to wala ko alam sa mga finance. Basta ito lang sinasabi ng Lord. Mga katulad niya, mga businessman, mahilig sa mga crypto. Ayan. Ito yung XRP. Mag-triple daw ito. Ito ng XRP crypto. When it's coming for crypto, mag-triple to pagdating ng price down na 1020. Pasensya na kayo. Hindi ko alam po kung ano yung sabihin ito. Yung mga price na to. Kasi wala ko alam sa mga ganito ang matawag dito. Mga trading. Wala ko alam sa trading. Kaya yung sabi ng Lord. Ayun nga, inuna ko kanina yung prophetic na ito, 4 na volcanic na yung mga stone at saka yung mga alahar, yung mga lapa, may binugan ito, ay patitigasin lang para bumuga ulit sila. Hindi na ng lava, ng tubig. Para yung mga lava na naka-expose sa gitna na palibot ng vulkano ito, ng mga 4 na vulkan na tumutok sa Kanlaon, sa Mayon, Taal, may 4 na vulkan. Ito lang ang gagawin ng Lord, itong angel. Hindi na lava palalabasin sa mga buwangan ito, kundi tubig na putik. Kaya yung mga stock na putik doon, naragasa ulit yun. Pangatlong mensahe na ng naragasa. Flood. Anong tawag ito? Flood. So kung ano ngayon, tumigas na yung mga tinatawag na lapa sa palibot, bababaw ang ilog. Pag hindi kumilis ang local government, sa dalawang uli, pagragasa uli ng tubig na may kasamang putik, mas marami na ang mga kabahayan, maapektuhan. Yan. So, hindi ko man po dahil yan sa ito kahit saan lugar ito na pumutok ang vulkano, ang sabi dito, yan ang gagawin ng wormwood angel. Kaya nga yung mga bundok kahit na walang tinatawag na stream, biglang nabubugas, lumalabas yung malaking mga ilog ng tubig na parang fountain. Hindi alam po saan galing. Maraming mangyayari ulit ito. Mangyayari ulit. Pati vulkan mismo, hindi na laharang ibibuga. Hindi na lava. Kundi tubig na. Tubig lang na may butik. Maraming maapektuhan.
So yan po ang ating mga prophetic na kaya ako nagawin sa lugar na ito upang bigkasin sa bawat isa ang Espiritu ng Diyos na maramdaman ko ng napakalakas upang magbigay sa akin ng lakas ng loob upang isulat at bigkasin muli ang mga prophetic na ito. At ito po ang iyong mensahe, Diakono, isang evangelista, pastor evangelist. Andito po ang aking podcast, mensaheng kaligtasan. Mensaheng kaligtasan. Yan, napakadali. Kristo Jesus. Wala pong bayo dyan. Hindi po monetize yan. Hindi po monetize. Basta maipahagi ko ang kalooban ng Diyos. Hindi naka-monetize yan. Hindi ko yun ang mga description ninyo o likes ninyo. Nasa sa inyo. Kasi yan po ang mensaheng kaligtasan. Wala po akong magagawa ko. Mapasama tayo sa mga paparusahan. Kasi hindi nakasulat dito. May sinasabi rin ng Panginoon na itong by December, magkakaroon ng famine. Yung sinasabi kong famine, hindi lang yung famine. May kasama pa yung tinatawag na diseases, epidemic diseases. Pero inisip ko, baka hindi sa kalaukan yan. Kaya hindi ko sinasabi dito. Pero sa podcast ko, sinasabi ko na yan. Sinasabi ng Lord na magkakaroon ng epidemya. Hindi ko na sa sarili ko na sa atin mong tatama yan. Pangalan ko dyan sa Central Kabisayaan at ibang lugar ng Kamindanawan. Kasama na yan sa mga Bicolandia. Hanggang hindi sila matuto na katotohanan. Kasi napakarami na nagpo-post na tungkol dyan sa sinasabi kong idolatry. Si Papa Leo, gusto ko malaman ninyo na nag-anunsyo ng official declaration na hindi na pwedeng i-consider yung image ni Mary as salvation. Si Jesus Christ lang ang nagliligtas, hindi kasama si Mary. Ayaw lang kay Pope Leo. Hindi po ako nagsabi yan. Nandiyan po sa kinuha ko lang, i-place ko dyan. Kaya kung hindi kayo updated tungkol ko sa imahe ni Mary, hindi na kasama sa kaligtasan niya si Mary. Yung image ni Mary. Si Pope Leo mismo nagsasabi. Yan. Alamin nyo rin, kung kayo ay makapokus sa mga images na yan. Alamin nyo, kay Pope Leo, pinagayan si Pope Leo. So yun po tayo nagtatapos sa ating pag-broadcast, mensaheng kaligtasan. Maya tayo ay ingatan natin Panginoon sa oras ito, sa ating pag-uwi at pagpunta sa paroroonan. At kami nagpapaalam at kasama ko po ang aking babae, si Ate Jo. Member po ng ICC, yan, International Christ of God, Church of Christ of God. Yan. So maraming salamat. Magamat pinapanggit ko ang kinabilangan na asawa. Ako po wala akong pinapanggit. Ang binabanggit ko lang po ay si Jesus Christ at mensaheng kaligtasan. Hindi po yan relihiyon, podcast po yan. So maraming po salamat sa inyong lahat. Sa inyong pangunawa, kami po ay magpapaalam na.